Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kakwentuhan. Kumusta po ang inyong mga puso? Handa na ba kayong muling samahan ako sa isang paglalakbay na susubok sa tatag ng isang ina at sa kapangyarihan ng tadhana? Sabi nila, ang pag-ibig ng isang ina ang pinakadalisay at pinakamatatag na pagmamahal sa mundo. Pero paano kung ang mismong pag-ibig na yon ang magiging dahilan upang itakwil ka at itapon sa gitna ng isang sigwa? Ito ay isang kwento ng isang babaeng inagawan ng lahat. Ngunit, sa pinakadilim na gabi ng kanyang buhay, ay doon niya masisilayan ang pag-asa ng isang bagong umaga. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway. Ang matalim na liwanag ng kidlat ay sinundan ng isang dagundong na yumanig sa buong mansyon ng mga Montemayor. Kasabay ng pagyanig na iyon ay ang pagbagsak ng isang folder sa harapan ni Liwayway. Malamig, makintab, at naglalaman ng mga salitang wawasak sa kanyang buong pagkatao. Pirmahan mo na. Ang boses ni Senyora Imelda, ang kanyang biyenan, ay kasing lamig ng hanging dala ng bagyo sa labas. Nakatayo ito sa kanyang harapan, balot ng mamahaling seda, ang muka ay walang mababakas na anumang emosyon maliban sa pagkasuklam. Kagagaling lang ni Liwayway sa panganganak, ang sakit sa pagitan ng kanyang mga hita at ang hapdi ng kanyang tahi ay wala pa sa kalingkingan ng kirot na gumuguhit ngayon sa kanyang puso. Sa sahig, nakakalat ang mga papel, annulment petition, waiver of custodial rights. Hindi ko maintindihan, Mama. Nanginig ang boses ni Liwayway. Ang mga mata niya ay napako sa pangalan ng kanyang anak na nakasulat sa dokumento. Luna, ang buwan ng kanyang buhay. Ano ang hindi mo maintindihan? Tumaas ang kilay ng senyora. Nagluwal ka ng isang babae, Liwayway. Isang babae. Alam mo kung gaano kahalaga para sa apelyidong Montemayor ang magkaroon ng tagapagmanang lalaki. Binigo mo kami. Binigo mo ang anak ko. Napalingon si Liwayway kay Arman, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Nakatayo ito sa isang sulok, sa likod ng kanyang ina. Ang mga mata ay nakatungo sa sahig na gawa sa mamahaling nara. Hindi siya makatingin, hindi siya umiimik, at sa pananahimik na yon, narinig ni Liwayway ang hatol sa kanilang pagsasama. Arman, pakiusap. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Anak natin si Luna, anak natin. Pirmahan mo na lang, Liwayway. Sa wakas ay nagsalita si Arman, ngunit ang boses niya ay mahina, walang laman, at para lamang siyang inuulit ang utos ng kanyang ina. Para matapos na to. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang dibdib. Pinilit niyang tumayo, nangangatog ang mga tuhod at sinubukang lumapit sa kanyang biyenan. Mama, parang awa niyo na. Palayasin niyo na ako, saktan niyo na ako, pero wag niyo lang ilayo sa akin ang anak ko. Kahit masilayan ko lang siya. Pakiusap, ipagkakait niyo ba sa isang ina na mayakap man lang ang kanyang anak? Sa halip na awa, isang ngising mapanguyam ang sumilay sa labi ni Senyora Imelda. Sumenyas ito sa dalawang katulong na nakabantay sa pintuan. Wala ka ng anak, deklara ng matanda. At wala ka na ring lugar sa pamamahay na ito. Palabasin niyo na yan. Walang nagawa si Liwayway nang hawakan siya ng mga katulong sa magkabilang braso. Nagpumiglas siya. Sumigaw siya. Tinawag niya ang pangalan ni Arman ng paulit-ulit, umaasang may kahit katiting na pagmamahal pang natitira sa puso nito. Ngunit nanatili itong nakatungo, isang duwag na anino sa likod ng kanyang ina. Itinulak siya palabas ng pinto. Ang suot lang niya ay ang manipis na duster na ginamit niya sa ospital. Agad siyang binasa ng malakas na ulan. Ang lamig ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Mula sa siwang ng pinto, narinig niya ang mahinang pag-iyak ng isang sanggol, ang iyak ng kanyang Luna.
Anak ko! Sigaw niya at sinubukan niyang bumalik, ngunit isang malakas na tulak ang sumalubong sa kanya at siya ay napasubsob sa maputik na lupa. Isang malakas na kalabog ang narinig niya. Ang malaki at bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Montemayor ay isinara. Isang tunog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na naglakad o gumapang. Ang ulan, ang putik, ang sakit, ang pighati, lahat ay naghalo-halo. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang anak. Ang init ng balat nito noong una niya itong ikinarga. Wala na siyang lakas. Ang bawat hakbang ay parang isang walang hanggang pasakit. Ang mga ilaw mula sa kalsada ay nagsimulang maghalo sa kanyang paningin. Ang dagundong ng kulog ay unti-unting humina sa kanyang pandinig. Hanggang sa isang pares ng nakakasilaw na ilaw ng sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang anino ang lumabas mula sa sasakyan. Isang payong ang pumrotekta sa kanya mula sa ulan. Nakita niya ang isang pares ng makintab at mamahaling sapatos na katad na huminto sa harap mismo ng kanyang mukha. Isang malinis na imahe sa gitna ng marumi niyang mundo. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang ulo at isang boses, kalmado at may awtoridad, ang nagsalita. "Miss, ayos ka lang ba?" At pagkatapos, ang lahat ay nagdilim. Nagising si Liwayway sa lambot ng isang kama na hindi pamilyar sa kanya. Ang kumot ay gawa sa sedang, mas mahal pa siguro sa lahat ng damit na naisuot niya. Ang silid ay malawak, may mga antigong kasangkapan at amoy mamahaling pabango. Napabalikwas siya ng bangon. Ang puso niya ay kumakabog sa takot. Nasaan ako? Nasaan si Luna? Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ang lalaking nakita niya sa gitna ng ulan. Matangkad ito, nakasuot ng isang formal na suit at may mga matang seryoso, ngunit may bahid ng pag-aalala. Naglagay ito ng isang baso ng tubig sa lamesa sa tabi ng kama. "Sino ka? Nasaan ako?" Nanginginig na tanong ni Liwayway, niyakap ang kanyang sarili. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tinitigan siya nito, isang tingin na tila ba matagal na siyang hinahanap. May kinuha itong isang litrato mula sa kanyang coat at iniabot sa kanya. Larawan yon ng isang magandang babae na kamukhang kamukha niya. Karga ang isang sanggol, ang kanyang ina. "Ang pangalan ko ay Sina Robles," panimula ng lalaki. Ang boses ay magalang at puno ng kahulugan. "At nandito ka sa lugar kung saan ka dapat noon pa man. Ligtas ka na." Naguguluhan si Liwayway. Wala siyang maintindihan. Ang alam niya lang ay ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Ngumiti ng bahagya si Sina Robles, isang ngiting naglalaman ng 20 taon ng paghahanap at isang hinaharap na hindi niya kailanman inasahan. "Maligayang pagbabalik, Senyorita de Villa. Maligayang pagbabalik, Senyorita de Villa." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Liwayway na parang isang panaginip. Senyorita de Villa, isang pangalan na kailanman ay hindi niya narinig. Isang pagkakakilanlan na parang damit na hiram. Nakatingin siya kay Sina Robles. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at pagod. Ang sakit ng pagtatakwil ng mga Montemayor ay sariwa pa. At ang pag-aalala para sa kanyang anak na si Luna ay parang brasong humihigpit sa kanyang dibdib. Hindi kita maintindihan," mahinang sagot niya. "Ang pangalan ko ay Liwayway Lagdameo. Asawa ako ni Herman Montemayor." "Dati?" Marahang pagtatama ni Sinag. 20 taon kang nawala, Liwayway. Ngunit hindi ka Lagdameo. Ikaw ang nawawalang anak ni Don Ignacio de Villa." Sa biyahe patungo sa lugar na hindi niya alam, ipinaliwanag ni Sinag ang lahat. Ang pagkawala niya bilang isang sanggol, ang walang humpay na paghahanap ng kanyang ama, at kung paano siya natagpuan ng mga investigador sa probinsya ng Silangan. Nabubuhay bilang asawa ng isang pamilyang malayo
sa karangyaan ng mga Divilla. Bawat detalye ay parang isang piraso ng palaisipan na hindi niya alam kung paano bubuuin. Ang sasakyan ay pumasok sa isang malawak na tarangkahan. Bumungad sa kanila ang isang hasyenda na mas malaki pa sa buong baryo na kinalakihan niya. Ang damuhan ay perpektong gupit. May mga kabayong puti na malayang tumatakbo sa di kalayuan. At sa gitna ng lahat, isang mansyon na puti at elegante. Tila isang palasyo mula sa isang fairy tale. Ito ang Hacienda Esperanza. Nang bumaba sila ng sasakyan, isang matandang lalaki na may buhok na halos puti na, ang lahat ang naghihintay sa kanila sa may hagdanan. Nakasuot ito ng puting lino at nakatungkod, ngunit ang tindig nito ay may bakas pa rin ng kapangyarihan. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang yon, ay puno ng lungkot na tila ba 20 taon nang nananahan doon. Nang makita siya nito, nabitawan nito ang tungkod, nanginginig ang mga labi nito at dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay maingat. Amelia, bulong nito, ang pangalan ng kanyang yumaong ina. Siya na po, Don Ignacio. Magalang na sabi ni Sinag, ang inyong anak. Hinawakan ni Don Ignacio ang kanyang mukha. Ang mga palad nito ay magaspang ngunit mainit. Tinitigan siya nito na parang sinasaulo ang bawat detalye. At sa mga matang yon, nakita ni Liwayway ang isang pagmamahal na dalisay, isang pananabik na walang kapantay. Unti-unting namuo ang mga luha sa mga mata ng matanda. Anak ko, sabi nito sa basag na tinig. Buhay ka, anak ko. Nagbalik ka sa akin. At niyakap siya nito ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Liwayway ang isang init na kailanman ay hindi niya naramdaman mula sa pamilya Montemayor. Ito ang yakap ng isang ama. Ngunit kahit sa gitna ng emosyon na yon, isang pangalan ang nasa isip niya. Ang anak ko po. Bulong niya habang nakayakap sa matanda. Si Luna, kinuha po nila ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Don Ignacio, hinahaplos ang kanyang buhok. Nandito na ako. Nandito na ang pamilya mo. Babawiin natin ang lahat ng inagaw sa'yo. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming oras na nakaramdam si Liwayway ng pag-asa. Dinala siya sa loob ng mansyon at doon, isa pang sorpresa ang sumalubong sa kanya. Isang babaeng bumababa mula sa engrandeng hagdanan. Ang ganda nito ay perpekto. Makinis ang kutis, matangos ang ilong, at balingkinita ng katawan. Nakasuot ito ng isang puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang kariktan. Papa, narito na pala kayo, sabi ng babae sa isang matamis at mahinhing boses. Ngunit nang mapadako ang tingin nito sa kanya, isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling ngumiti. Amihan anak, masayang sabi ni Don Ignacio. Halika, kilalanin mo siya. Ang kapatid mo, ang tunay na Liwayway. Naglakad papalapit si Amihan. Ang bawat hakbang ay may grasya. Tumigil ito sa kanyang harapan. Ang mga mata ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Welcome home, kapatid, sabi nito at niyakap siya. Naramdaman ni Liwayway ang pag-angat ng mga balahibo sa kanyang batok. Ang yakap ni Amihan ay malamig. At habang nakayakap ito, may ibinulong ito sa kanyang tainga. Mga salitang para lamang sa kanya, matalas at puno ng kamandag. Kahit kailan, hindi ka magiging parte ng pamilyang ito. Bago pa man siya makagalaw, kumalas na ito sa pagkakayakap at humarap kay Don Ignacio na may ngiti pa rin sa labi. Napakasayang araw nito para sa ating pamilya, Papa. Dapat ay magdiwang tayo. Naiwan si Liwayway na nakatayo. Ang puso ay muling kinakabahan. Paraiso nga ang lugar na ito. Ngunit ngayon niya napagtanto. May isang ahas na naninirahan dito. Nang magkaroon ng pagkakataon, kinausap siya ni Sinag sa may hardin. Ipinaliwanag nito na si Amihan
Ang batang inakala ng lahat na siyang nawawalang Devilla, ang anak ng yaya na umaming nagnakaw sa tunay na sanggol bago ito namatay. Pinalaki si amihan ni Don Ignacio na parang tunay na anak. Naiintindihan ko ang pagkalito mo, sabi ni Sinag, ang boses ay seryoso. Ngunit ang mahalaga ngayon ay ang anak mo. Bilang abogado ng pamilya Devilla, tinitiyak ko sa iyo, gagawin natin ang lahat ng legal na paraan para mabawi si Luna. Ipaglalaban ka namin. Tumango si Liwayway, ngunit ang tingin niya ay nasa bintana ng mansyon kung saan nakatanaw sa kanila si amihan, isang madilim na anino sa likod ng salamin. Ipinasyal siya ni Don Ignacio sa buong mansyon. Ipinakita sa kanya ang mga larawan na nakasabit sa dingding. Sa bawat isa, nandoon si amihan. Si amihan noong kanyang unang kaarawan. Si amihan noong kanyang graduation. Si amihan nakasama si Don Ignacio sa mga business trips. 20 taon ng buhay na dapat ay sa kanya. 20 taon na siya ay isang multo sa sarili niyang tahanan. Upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik, naghanda si Don Ignacio ng isang malaking salo-salo kinagabihan. Dumating ang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ng pamilya. Ipinakilala siya ni Don Ignacio sa lahat ng may pagmamalaki. Ang aking anak, ang aking liwayway. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay mahalaga. Ngunit sa kalagitnaan ng kasiyahan, kinuha ni amihan ang mikropono. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya, ang boses ay kaakit-akit. Tunay ngang isang napakasayang gabi ito. Hindi lang dahil nagbalik na ang aking nawawalang kapatid, kundi dahil may isa pa akong magandang balita na nais kong ibahagi sa inyo. Nagkatinginan ang mga bisita, puno ng pananabik. Ngumiti si amihan, isang nangiting matamis, ngunit tila may tinatagong tagumpay. Ang mga mata nito ay sandaling sumulyap kay Liwayway, bago bumaling kay Sinag na nakatayo hindi kalayuan. Sa gabing ito, sa harap ninyong lahat na aming mga kaibigan at pamilya, nais kong ipaalam sa inyo na ako po ay engaged na. Nagpalakpakan ng mga tao. Tumingin si Liwayway kay Sinag, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa lugar na ito. Umaasang makita ang parehong pagkagulat sa mukha nito. Ngunit nanatili itong seryoso. Ang tingin ay nakapako kay amihan. Itinaas ni amihan ang kanyang kamay. Ipinakita ang isang diamanteng singsing sa kanyang daliri. At ang mapalad na lalaking aking pakakasalan. Pagpapatuloy niya ay walang iba kundi ang pinagkakatiwalaang abogado ng aming pamilya, si Attorney Sinag Robles. Ang palakpakan ay naging mas malakas, ngunit para kay Liwayway, ang tanging narinig niya ay ang pagbasag ng kanyang bagong pag-asa. Ang kanyang tanging kakampi, ang taong nangakong tutulong sa kanya, ay mapapangasawa pala ng babaeng nagbabanta na sirain siya. Sa paraisong yon, naramdaman ni Liwayway na siya ay nag-iisa na naman. Ang malakas na palakpakan ay parang ugong ng mga bubuyog sa pandinig ni Liwayway. Nakatayo siya sa gitna ng karangyaan, napapaligiran ng mga taong nakangiti. Ngunit ang nararamdaman niya ay ang lamig ng pag-iisa. Ang kanyang kakampi, ang kanyang pag-asa, ang lalaking nangakong tutulungan siyang bawi ng kanyang anak ay ipinangakong pag-aari na pala ng kanyang kaaway. Nang matapos ang selebrasyon at unti-unti nang umuwi ang mga bisita, humanap ng pagkakataon si Liwayway. Nakita niya si Sinag na nakatayo sa may balkonahe, nakatanaw sa madilim na hardin. Nilakasan niya ang kanyang loob at nilapitan ito. Totoo ba yon? Tanong niya. Walang paligoy-ligoy. Ang boses niya ay mahina, ngunit may diin ng sakit at pagkabigo. Ang engagement ninyo ni amihan, kasama ba to sa plano? Hindi lumingon si Sinag, nanatili ang tingin nito sa malayo. Hindi ito ang plano, Liwayway. Ito ang plano niya. Anong ibig mong sabihin? Sa wakas ay humarap ito sa kanya. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Liwayway ang pag-aalala sa mga mata nito at isang bagay na hindi niya mabasa. Frustrasyon.
Si Amihan ay matalino. Alam niyang sayo ang tiwala ko. Sa pag-anunsyo ng engagement sa harap ng lahat, tinalian niya ang mga kamay ko. Ginawa niya ito para isipin mo na wala ka ng kakampi, para sumuko ka. At sumang-ayon ka? May pait sa kanyang boses. Hindi ako pumayag doon, mariing sagot ni Sinag. At hindi ako papayag na gamitin niya ako para saktan ka. Ang engagement na yon ay isang palabas lamang sa kanyang parte. Ang katapatan ko ay nasa pamilya De Villa. At ngayon, ikaw ang pamilya De Villa. Ang pangako ko sa'yo na tutulungan kitang mabawi si Luna ay hindi magbabago. Ang bawat salita ni Sinag ay tila tubig na pumatak sa tuyong lupa ng kanyang puso. Isang maliit na binhi ng tiwala ang muling sumibol. Pero paano kung hawak kanya sa leeg? Mas maraming paraan para labanan ang isang digmaan, liwayway, sabi ni Sinag. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Kailangan lang nating maging mas matalino kaysa sa kanya. Ang unang hakbang ay huwag magpatalo sa takot. Ang unang hakbang ay ang lumaban. Kinabukasan, iginiit ni Don Ignacio na dumalo si Liwayway sa isang pulong ng board ng De Villa Corporation. Anak, kailangan mong masanay. Ito ang mundo mo ngayon. Ito ang magiging pamana mo. Sa loob ng malaking boardroom na napapaligiran ng salamin at may tanawin ng buong syudad, naramdaman ni Liwayway ang kanyang kaliitan. Lahat ay nakatingin sa kanya. Nakita niya ang mapanuring tingin ng mga board members at ang nakakainsultong ngiti ni Amihan na nakaupo sa kabilang dulo ng lamesa, tila isang reyna sa kanyang trono. Pinag-uusapan nila ang isang bagong proyektong pabahay para sa mga mahihirap. Maganda ang plano sa papel, ngunit may isang matandang miyembro ng board ang nag-aalala sa posibleng pagtutol ng mga residente sa lugar. They will see it as charity, a handout. It might hurt their pride, sabi ng matanda. Nagbigay ng solusyon si Amihan, puro numero at business projections, ngunit hindi nito sinagot ang problema sa puso ng komunidad. Biglang nagsalita si Liwayway, ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumakas. Bakit hindi po natin gawing isang livelihood program? Sa halip na ibigay lang ang mga bahay, maaari po tayong magtayo ng mga kooperatiba. Sila ang gagawa ng sarili nilang mga block. Sila ang magtatayo ng sarili nilang mga tahanan. Bibigyan natin sila ng trabaho at dignidad. Hindi lang basta bubong. Natahimik ang lahat. Ang ideya ay simple, ngunit makabuluhan. Isang solusyon na hindi galing sa libro, kundi sa karanasan. Nakita ni Liwayway ang paghanga sa mga mata ng kanyang ama at ang mabilis na paglaho ng ngiti sa mga labi ni Amihan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liwayway na mayroon siyang kayang gawin. Mayroon siyang boses. Nang gabing iyon, sa malawak na library ng mansyon, sinimulan nila ni Sinag ang tunay na laban. Nakakalat sa malaking lamesa ang mga libro ng batas at mga dokumento. Ito ang unang hakbang, sabi ni Sinag. Itinuturo ang isang papel. Isang formal demand letter na may kasamang petition for visitation rights. Ipapadala natin ito sa mga Montemayor bukas. By law, kailangan nilang tumugon. Kailangan nilang ipakita sa iyo si Luna. Magdamag silang nagtrabaho. Itinuro sa kanya ni Sinag ang mga karapatan niya bilang ina. Sa ilalim ng malumanay na ilaw ng lampara, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nakita ni Liwayway ang ibang Sinag Robles. Hindi lang isang matalinong abogado, kundi isang taong tunay na nagmamalasakit. Minsan, nang sabay nilang abutin ang isang libro, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanyang buong katawan. Nagkatitigan sila ng ilang segundo. Isang sandaling puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Ang puso ay biglang bumilis ang tibok. Kinabukasan, isang mensahero ang naghatid ng sulat sa mansyon ng mga Montemayor. Ayon sa tawag na natanggap ni Sinag mula sa kanyang kontak, ang sobre ay ibinato lamang ni Senyora Imelda matapos itong basahin
habang si Arman ay namutla at hindi mapakali sa isang sulok. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Makalipas ang 2 araw, may dalang court order. Sinamahan ni Sinag si Liwayway pabalik sa probinsya ng Silangan. Sa bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan, lalong bumibilis ang kabog ng kanyang dibdib. Mayayakap na niya ang kanyang luna. Nang huminto sila sa harap ng tarangkahan na minsan ay isinara para sa kanya, sinalubong sila ni Senyora Imelda. Ang mukha nito ay hindi na kasing kalmado tulad ng dati. May bakas na ng inis at pag-aalala. Anong kailangan ninyo? Mataray na tanong nito. Kalmadong iniabot ni Sinag ang mga papeles. Nandito kami para sa visitation rights ni Miss De Villa sa kanyang anak. Alinsunod sa utos ng korte. Binasa ng matanda ang dokumento. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Itinaas nito ang tingin kay Liwayway. Ang mga mata ay nanguuyam. Ang apo ko? Ah, oo, si Luna. Sabi nito sa isang mabagal at sinasadyang paraan. Sayang at nagabala pa kayo. Nasaan ang anak ko? Hindi na nakatiis si Liwayway. May sakit siya. Malubha. Sagot ng senyora at sa kabila ng mga salita, walang bahid ng pag-aalala sa boses nito. Ang mga doktor ay nagsabi na kailangan niya ng sariwang hangin. Malayo sa stress. Kaya dinala namin siya sa isang lugar na tahimik para magpagaling. Nanlamig si Liwayway. Anong lugar? Saang ospital? Ngumisi si Senyora Imelda, isang nangising puno ng tagumpay. Iyon ay isang bagay na hindi mo na kailangang malaman para sa kapakanan ng bata. At sa harap nila, muling isinara nito ang pinto. Iniwan si Liwayway na nakatayo sa labas. Ang utos ng korte ay walang silbi sa kanyang mga kamay at ang puso ay ginupo ng isang bagong uri ng takot. Ang kanyang anak ay wala na roon at hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan pabalik ng Maynila ay mas mabigat pa. Kaysa sa ingay ng trapiko sa labas, si Liwayway ay nakatingin sa bintana, ngunit alam ni Sinag na hindi ang mga dumadaang puno ang nakikita nito, kundi ang imahe ng isang pintong muling isinara sa kanyang harapan. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pinakiramdaman ni Sinag ang sarili niyang galit, isang malamig at kalkuladong galit. Ang sinabi ni Senyora Imelda ay isang kasinungalingan, isang napakahusay na kasinungalingan. Kung talagang may malubhang sakit si Luna, dadalhin ito ng mga Montemayor sa pinakamagaling na ospital sa Maynila. Hindi sa isang tahimik na lugar na hindi mapangalanan. Itinatago nila ang bata. At kung bakit iyon ang kailangan niyang malaman. Habang nagmamaneho, kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero mula sa memorya. Sinadya niyang magsalita sa Ingles gamit ang mga salitang may dalawang kahulugan. Hello, Dante. I have a new project for you. Panimula niya. Ang boses ay professional. It's a high-priority asset tracking case. The subjects are based in Silangan. The name is Montemayor. Yes, that family. I want 24/7 surveillance. I want to know every move they make, every phone call they receive, every peso they spend. Most importantly, I want to know every person they meet, no matter how insignificant. Nakinig siya sandali bago nagpatuloy. And Dante, dig into their past. 20, 25 years back. Look for any unusual financial activity, any large transactions that don't make sense. I have a feeling this isn't just about a child. This is about something old, very old. Nang ibaba niya ang telepono, napansin niyang nakatingin sa kanya si Liwayway. May gagawin ka? Tanong nito. Ang boses ay bahaw sa pag-iyak. Ang sinabi ko sa'yo, Liwayway. Sagot niya. Ang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang mga salita ay para sa kanya. Lalaban tayo. At sa isang laban, ang unang panalo ay ang malaman ang lahat
tungkol sa iyong kalaban. Habang si Sinag ay nagsisimula ng maghuhukay, si Amihan naman ay nagsisimula ng magtanim. Isang hapon, habang nagbabasa ng papeles si Don Ignacio sa kanyang malawak na pag-aaral, pumasok si Amihan. Ang mukha ay balot ng maingat na pagkukunwari. "Papa, ayos lang po ba kayo?" Malambing na tanong nito. "Ayos lang anak, iniisip ko lang ang kapatid mo at ang apo ko." Umupo si Amihan sa tapat niya. "Naiintindihan ko po at nag-aalala rin po ako para kay Liwayway." Nag-atubili ito sandali na para bang may mabigat na sasabihin. "Kanina po kasi, may narinig akong kausap niya sa telepono. Hindi ko po sinasadya." "Ano yon?" tanong ni Don Ignacio. Ibinaba ang kanyang salamin sa pagbabasa. "Parang tungkol po sa pera. Malaking halaga po ang binabanggit," sabi ni Amihan. Ang mga mata ay nagpapahayag ng pag-aalala. Sinabi niya na para daw sa mga legal fees, pero ang pagkakarinig ko po ay parang personal na hinihingi niya sa kausap niya. Sana po ay nagkakamali lang ako ng dinig. Ayoko pong isipin na ginagamit lang niya ang sitwasyon. Hindi nakaimik si Don Ignacio. Ang binhi ng pagdududa ay itinanim na. Kinagabihan, nilapitan ng Don si Liwayway habang nag-iisa ito sa hardin. Ang puso ni Liwayway ay mabigat pa rin, at ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang pangako ni Sinag. "Liwayway anak," malumanay na sabi ng kanyang ama. "Kung may kailangan ka, kung kailangan mo ng pondo para sa mga abogado, para sa paghahanap kay Luna, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Ang yaman ng pamilyang ito ay sayo rin." Noon, naintindihan ni Liwayway. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kahinaan, kundi ng isang nasaktang dignidad. "Papa," sabi niya, ang bawat salita ay matatag. "Wala po akong kailangan na kahit anong pera. Ang tanging yaman na gusto kong makuha sa mundong ito ay ang anak ko. Maaari niyo pong bawiin ang lahat ng ito. Ang mansyon, ang pangalan, ang karangyaan. Isolin niyo lang po sa akin si Luna at ako na po ang pinakamasayang tao sa buong mundo." Sa sinseridad ng kanyang mga salita, nabura ang anumang pagdududa sa puso ni Don Ignacio. Niyakap niya ang kanyang anak. "Patawarin mo ako anak, naniniwala ako sa iyo." Mula sa bintana ng ikalawang palapag, nasaksihan ni Amihan ang tagpong iyon. Ang kanyang plano ay pumalpak. Ang nangiti sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na galit. Makalipas ang ilang araw, gabi na, at nasa opisina pa rin si Sinag. Napapaligiran siya ng mga dokumento at malamig na kape. Tumunog ang kanyang telepono. Si Dante ang pribadong investigador. "Attorney," sabi ng boses sa kabilang linya. "May nakuha ako. Ang mga Montemayor. Malinis ang mga record nila nitong mga nakaraang taon. Pero gaya ng sabi mo, naghukay ako sa nakaraan. 20 taon na ang nakalipas." Napaayos ng upo si Sinag. "Anong nakita mo?" "Isang malaking cash deposit. Pumasok sa bank account ng matandang Montemayor. 5 milyong piso. 20 years ago, malaking pera na yan, attorney. Sapat na para iset up ang buong negosyo nila." "Saan nanggaling?" tanong ni Sinag. Ang puso ay nagsisimula ng kumabog. "Halos hindi ko na-trace. Galing sa isang dummy account. Isinara agad pagkatapos ng transaction. Pero nakuha ko ang pangalan na ginamit para buksan ang account. Isang pangalan lang." Hinawakan ni Sinag ang kanyang ballpen ng mahigpit. "Anong pangalan?" Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot si Dante. "Ang nakarehistro po sa account ay Perla Sandoval." Binitawan ni Sinag ang ballpen. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Kilala niya ang pangalang iyon. Nakaukit iyon sa isang maliit na lapida sa likod ng simbahan ng hasyenda. Perla Sandoval, ang yaya, ang ina ni Amihan. Ang kasunduan ay hindi lang sa pagitan ng mga Montemayor at ng isang estranghero.
Ang perang ginamit para itago si Liwayway ay Obaybahan sa loob ng 20 taon ay nanggaling mismo sa loob ng pamamahay ng mga Divilla. Ang sabuatan ay mas malalim at mas personal kaysa sa kanyang inaakala. Ang mga araw ay lumipas na parang isang malabong panaginip. Si Liwayway ay nabubuhay sa isang gintong hawla. Bawat umaga, ginigising siya ng masasarap na pagkain at ng mga ngiti ng kanyang ama, si Don Ignacio. Ngunit bawat gabi, binabagabag siya ng iyak ng kanyang anak na si Luna, isang iyak na sa kanyang isip na lamang naririnig. Ang paghihintay ay isang uri ng torture. Alam niyang kumikilos si Sinag, ngunit ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Isang hapon, upang maibsan ang kanyang kalungkutan, ibinigay sa kanya ni Don Ignacio ang isang lumang baul na gawa sa kahoy ng kamagong. Ito ang mga naiwang gamit ng iyong ina, sabi ng matanda. Ang mga mata ay may bakas ng matinding pangungulila. Marahil, sa pagkilala sa kanya, ay mas makikilala mo rin ang iyong sarili. Nang buksan ni Liwayway ang baul, isang amoy ng lavanda at nang lumipas na panahon ang sumalubong sa kanya. Maingat niyang inilabas ang mga laman nito. Isang pares ng puting guwantes na may borda, isang panyo na may mga inisyal na ADV, isang koleksyon ng mga pinatuyong bulaklak sa loob ng isang makapal na libro, mga piraso ng buhay ng isang inang hindi niya nakilala. At sa ilalim ng lahat, nakita niya ang isang sobrang medikal na medyo naninilaw na. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang nasa loob ay isang itim at puting larawan. Isang ultrasound. Sa gilid nito, nakasulat sa sulat kamay ng isang doktor ang petsa, ang pangalan ng kanyang ina, at isang salita na nagpatigil sa kanyang paghinga. Twins! Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Kambal? Nagkaroon siya ng kapatid. Isang kakambal? Tiningnan niyang muli ang malabong imahe ng dalawang maliliit na hugis sa loob ng sinapupunan. Patuloy siyang naghalungkat sa baul. Ang mga kamay ay nanginginig na. At doon, sa isang maliit na kahon ng alahas, nakita niya ito. Isang maliit na pulseras sa paa para sa isang sanggol, gawa sa ginto, at may maliliit na kuliling. Katulad ito nang suot niya noong sanggol pa siya, ayon sa nag-iisang litratong itinago ng pamilyang kumupkop sa kanya. Ngunit hindi lang isa ang nasa loob ng kahon, dalawa sila, magkapareho, magkapares. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng mas malakas pa sa pagtatakwil ng mga Montemayor. Hindi lang siya ninakaw, hinati sila, pinaghiwalay sila. Sakto namang pumasok si Sinag sa silid, dala ang isang folder. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit nang makita ang estado ni Liwayway, ang kanyang pamumutla at ang mga luha sa kanyang mga mata, napalitan ito ng pag-aalala. Liwayway? Anong nangyari? Hindi siya nagsalita. Iniabot lang niya ang ultrasound at ang maliit na kahon na may 2 pulseras. Tiningnan ito ni Sinag at unti-unting nanlaki ang mga mata nito sa pag-unawa. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, inunahan na siya ni Liwayway. May kapatid ako, Sinag. Isang kakambal. Nasaan siya? Bumuntong hininga si Sinag. Inilapag nito ang folder sa lamesa. Liwayway, maupo ka. May kailangan ka ring malaman. Ikinuwento ni Sinag ang kanyang natuklasan. Ang 5 milyong piso. Ang bank account sa ilalim ng pangalan ni Perla Sandoval, ang ina ni Amihan. Ang perpektong tiyempo ng pagpasok ng pera at ang biglaang pag-asenso ng negosyo ng mga Montemayor. Habang nagsasalita si Sinag, ang mga piraso ng palaisipan sa isip ni Liwayway ay nagsimulang magkabit-kabit, bumubuo ng isang larawang nakapangingilabot. Kaya pala, bulong niya sa sarili. Kaya pala ganoon na lang ang trato nila sa akin. Hindi lang ako isang manugang na hindi nila gusto. Tumingin siya kay Sinag
Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong natuklasang galit. Ang kasal ko kay Arman, ang buong buhay ko sa silangan, isa itong kasinungalingan, isa itong kulungan, isa itong sabwatan liwayway, pagtatama ni Sinag. At sa tingin ko, ang pagkawala ng kakambal mo at ang pagkakakulong mo sa probinsya ay magkaugnay. Dala ng galit at ng isang biglaang tapang, tumayo si Liwayway. Hinawakan niya ang ultrasound at ang isang pulseras. Nagmarcha siya palabas ng silid, pababa ng hagdanan. Nakita niya si Amihan sa sala, nagbabasa ng isang fashion magazine, tila walang anumang problema sa mundo. Amihan. Nag-angat ng tingin si Amihan, nagulat sa tono ng boses ni Liwayway. Yes, kapatid? What is it? Walang sabi-sabing inilapag ni Liwayway ang ultrasound sa mesang babasagin sa harapan ni Amihan. May kapatid ako, isang kakambal. Nasaan siya? Alam mo ba kung nasaan siya? Tiningnan ni Amihan ang larawan. Pagkatapos ay tumingin kay Liwayway at isang nangising mapang-asarang sumilay sa perpekto nitong mga labi. Oh darling, baka naman namalikmata ka lang sa sobrang stress. You're imagining things. Mahirap talagang mawalan ng anak, ano? Baka kung ano-ano na ang nakikita mo. Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw ni Liwayway. Alam kong may alam ka dito. Kahit na meron nga, sabi ni Amihan, tumatayo at lumalapit sa kanya. Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Ano ang gagawin mo? Sino ang maniniwala sa'yo? Ang baliw na babaeng kalalabas lang sa probinsya? O ako, na pinalaki ni Papa sa loob ng 20 taon? Dahil sa walang napala, nagpasya sila ni Sinag na may isa pa silang dapat puntahan. Ang ospital kung saan isinilang si Liwayway. Kahit maliit ang pag-asa, kailangan nilang sumubok. Ngunit ang pag-asa na yon ay agad na namatay. Ang administrator ng ospital, isang babaeng may makapal na salamin, ay nagsabing ang lahat ng mga medical records mula sa taong yon ay nasunog. Isang accidental fire daw ang nangyari sa kanilang archives room 10 taon na ang nakalipas. Isa na namang pader. Isa na namang dead end. Habang paalis na sila, bigo at walang pag-asa, isang matandang nurse na nag-aayos ng kanyang mga gamit para sa kanyang pagre-retiro ang napatingin sa kanila. Ang mga mata nito ay nanatili kay Liwayway. Pagkatapos ay sa pulseras na hawak pa rin niya sa kanyang kamay. Senyorita, pamilyar sa akin ang pulseras na yan, sabi ng matanda sa mahinang boses. Napahinto sila Liwayway at Sinag. Lumapit sila sa nurse. Nagtatrabaho pa po ba kayo dito? 20 taon na ang nakalipas, tanong ni Sinag. Tumango ang nurse. Oo, hiho. Bago pa man ako maging head nurse, isa lang akong simpleng nurse dito sa nursery. Tinitigan nitong muli ang mukha ni Liwayway. Kamukhang kamukha mo ang nanay mo, si Senyora Amelia. Naaalala niyo po ba ang gabi ng panganganak niya? Sabik na tanong ni Liwayway. Ang mukha ng matandang nurse ay napuno ng isang lumang alaala. Isang alaalang tila matagal na nitong itinatago. Tumingin ito sa paligid na para bang takot na may makarinig. Naaalala ko ang gabing iyon, bulong nito. Dahil kakaiba. 2 nga sila. Isang pares na magandang sanggol na babae. Kambal. Isang kislap ng tagumpay ang sumilay sa mga mata ni Liwayway. Pero, pagpapatuloy ng nurse, ang boses ay lalong humina. Ang sabi ng lola niyo, ang ina ni Don Ignacio, isa lang ang iuuwi. Ang sabi ng lola niyo, isa lang ang iuuwi. Ang mga salitang yon mula sa matandang nurse ay parang isang bombang sumabog sa isipan ni Liwayway. Habang nasa biyahe pabalik, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nag-uumpugan sa kanyang ulo. Ang kanyang lola, ang ina ni Don Ignacio. Ngunit bakit? Bakit niya ipamimigay ang sarili niyang apo? Hindi ko maintindihan, Sinag, sabi ni Liwayway. Ang boses ay puno ng pagkalito. Bakit gagawin iyon ng lola ko? Marahil ay hindi na natin malalaman ang lahat ng detalye.
Sagot ni Sinag. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mahalaga ngayon ay alam nating may sabwatan na nangyari. At hawak na natin ang dalawang dulo ng sinulid, si Perla Sandoval at ang pamilya Montemayor. Kailangan na lang nating hilahin. Alam ni Sinag na si Senyora Imelda ay matigas. Isang babaeng hindi basta-basta aamin. Ngunit may isang tao sa pamilyang yon na alam niyang mahina. Isang taong pinahihirapan ng konsensya. Ang asawa ni Liwayway, si Arman. Kinabukasan, isinagawa ni Sinag ang kanyang plano. Hindi niya isinama si Liwayway. Alam niyang mas magiging epektibo kung siya lang ang haharap kay Arman. Nagpunta siya sa isang coffee shop malapit sa munisipyo ng Silangan. Isang lugar na alam niyang madalas puntahan ni Arman tuwing umaga. At gaya ng inaasahan, dumating ito. Mag-isang naupo si Arman sa isang mesa sa sulok, mukhang balisa at laging palingon-lingon. Nilapitan siya ni Sinag. "Attorney Robles," gulat na sabi ni Arman, muntik nang matapon ang kanyang kape. "Arman," kalmadong bati ni Sinag, umupo sa tapat niya nang walang paalam. "Kailangan nating mag-usap." "Wala tayong dapat pag-usapan," sabi ni Arman, umiiwas ng tingin. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Sinag. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Sa loob nito nakalagay ang kopya ng bank statement ng ama ni Arman mula 20 taon na ang nakalipas, na may bilog sa malaking halaga ng cash deposit. Sa tabi nito, inilagay niya ang isang dokumentong nagpapakita ng koneksyon ng dummy account kay Perla Sandoval. 5 milyong piso, Arman, sabi ni Sinag sa mahinang boses, ngunit ang bawat salita ay may bigat. Isang malaking halaga para sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Sapat na para magsimula ng isang maliit na imperyo. At lahat ng ito ay galing sa ina ni Amihan Sandoval. Ngayon, sabihin mo sa akin ulit na wala tayong dapat pag-usapan. Namutla si Arman. Tinitigan niya ang mga papel. Ang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Talaga?" tanong ni Sinag, sumandal sa kanyang upuan. Dahil ang susunod kong pupuntahan ay ang NBI, financial fraud, conspiracy. Marami-raming kaso yan. At kapag nagsimula na silang maghukay, sa tingin mo sino ang unang babagsak? Ang pamilyang De Villa o ang pamilya Montemayor? Doon na bumigay si Arman. Ang pagkukunwari ay nawala. Napalitan ng purong takot. "Pakiusap. Wag." Pagmamakaawa niya. "Hindi ko ginusto ito. Napilitan lang kami." "Kung gayon, sabihin mo sa akin ang totoo," mariing sabi ni Sinag. "Ang buong katotohanan, simula sa simula." At nagsalita si Arman. Sa umpisa ay pautal-utal, ngunit kalaunan ay tuloy-tuloy na parang isang dam na sa wakas ay sumabog. Ikinuwento niya kung paano sila nilapitan ni Perla Sandoval noon. Dala ang pera at isang alok. Pakasalan ng kanyang anak, ang isang ulilang dalaga na pinalaki sa isang malayong baryo. Ang kapalit ay ang 5 milyon at ang pangakong aalagaan sila ng isang maimpluwensyang tao sa Maynila. Ang kanilang misyon, siguraduhing si Liwayway ay mananatili sa Silangan, malayo sa Maynila, malayo sa sino mang posibleng makakilala sa kanya. Isang buhay na bilanggo na hindi niya alam. "Pero bakit niyo itinago si Luna?" tanong ni Sinag. "Bakit niyo siya kinuha kay Liwayway?" Dito na napahagulhol si Arman. Utos yon. Utos ni Amihan." Natigilan si Sinag. Ang hinala niya ay nagkatotoo. Nang malaman niyang natagpuan na si Liwayway, natakot si Amihan. Pagpapatuloy ni Arman habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sinabi niya na habang hawak namin ang bata, hindi makakakilos ng malaya si Liwayway. Sinabi niya na ang bata ang magiging tulay ni Liwayway sa pamilya De Villa, kaya kailangan itong putulin. Pinilit niya kaming itago si Luna. "Nasaan ang bata, Arman?" tanong ni Sinag.
Ang boses ay naging matigas na parang bakal. Nasaan si Luna? Nanginginig na isinulat ni Arman ang isang address sa isang tissue. Isang lumang bahay bakasyunan na pag-aari ng kanilang pamilya, malayo sa kabihasnan. Kinuha ni Sinag ang tissue at ang folder. Bago siya umalis, tinitigan niya si Arman. May isang bagay pa akong kailangan sa'yo. Dali-daling tinawagan ni Sinag si Liwayway. Sinabi niya ang lahat. Ang bawat salita ay parang isang dagok sa dibdib ni Liwayway. Ngunit kasabay ng sakit ay ang pagliliyab ng galit. Kailangan niyang umamin, Liwayway, sabi ni Sinag sa telepono. Kailangan kong i-record ang pag-amin niya para may hawak tayong panlaban kay Amihan. Pumayag si Liwayway. Sa utos ni Sinag, tumawag si Arman kay Liwayway gamit ang speakerphone. Nire-record ni Sinag ang buong usapan. Liwayway, patawarin mo ako. Umiiyak na sabi ni Arman sa telepono. Inamin niya ang lahat. Ang kasunduan, ang pera, ang pagiging kasabwat nila sa pagtatago sa kanya at ang utos ni Amihan na itago si Luna. Nang marinig ang kumpirmasyon mula mismo sa bibig ng lalaking minsan niyang minahal, napahawak si Liwayway sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag, ngunit ngayon, alam na niya ang lahat. Nasaan ang anak ko, Arman? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ibinigay ni Arman ang parehong address. Papunta na kami dyan, sabi ni Sinag, at pinatay na ang tawag. Dali-dali silang sumakay sa kotse. Ang puso ni Liwayway ay sumisigaw sa pananabik at takot. Malapit na, mayayakap na niya ang kanyang anak. Sa mansyon ng Divilla, nakatanggap ng tawag si Amihan mula sa kanyang inainahan, si Senyora Imelda. Nandito ang abogado. Kinausap niya si Arman. Mukhang alam na nila. Natatarantang sabi ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Ang kanyang plano, ang kanyang perpektong mundo, guguho na. Isang desisyon ang mabilis na nabuo sa kanyang isip. Desperado, mapanganib. Nang makarating sila Liwayway at Sinag sa lumang bahay bakasyunan, halos takbuhin na ni Liwayway ang daan papasok. Ngunit pagbukas nila ng pinto, isang nakapanlulumong tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang bahay ay walang laman, walang bata, walang kahit sinong tao. May amoy pa ng pabango ng sanggol sa hangin, ngunit wala na sila. At sa dingding ng sala, nakasulat sa matingkad na pulang lipstick, ang mga salitang nagpaguho sa bagong pag-asa ni Liwayway. Huli na ang lahat. Ang hangin sa loob ng maliit na kwarto ng motel ay mabigat at amoy luma. Ngunit para kay Amihan, ito ang amoy ng kalayaan. Isang pansamantalang kalayaan mula sa mga mapanuring mata sa Hacienda Esperanza. Sa kanyang kandungan, ang sanggol na si Luna ay nagsimulang umiyak. Gutom na. Shh, quiet now. Bulong ni Amihan. Ang boses ay malambing ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Kinuha niya ang bote ng gatas na inihanda niya at maingat na isinubo sa bibig ng bata. There. Ang galing-galing naman ng baby na ito. Habang umiinom ang sanggol, tinitigan ito ni Amihan. Hindi niya nakikita ang isang inosenteng bata. Ang nakikita niya ay isang tropeo, isang susi, isang armas. Ito ang tulay na nagdudugtong kay Liwayway sa pamilya Divilla. At sa pagputol ng tulay na ito, mapuputol niya rin ang lahat ng karapatan ng kanyang kapatid. Ang ingay ng pag-inom ng sanggol ay nakakairita sa kanyang pandinig. Kung hindi lang niya kailangan ng batang ito, matagal na niya itong pinilig ni Amihan ng kanyang ulo. Iwinawaksi ang madilim na kaisipan. Hindi pa ngayon. Kailangan niya munang maging maingat. Habang pinapatulog niya ang sanggol, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang alaala mula sa kanyang pagkabata. Nakatayo sila ng kanyang ina, si Perla, sa isang burol. Tanaw ang nagniningning na Hacienda Esperanza sa di kalayuan. Siya ay mga 10 taong gulang pa lamang noon. Tingnan mo yan, Amihan, sabi ng kanyang ina.
Ang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong inggit at pait. Ang lahat ng yan, ang lupa, ang bahay, ang kayamanan, dapat sana ay sayo. Pero mama, sabi niyo po ay yaya lang kayo doon. Naguguluhang sagot ng batang si Amihan. Yaya lang ako. Tumawa ng mapakla ang kanyang ina. Pero ang pagmamahal na ibinigay ko sa mga Divilla, higit pa sa isang yaya. At ang batang pinalaki ko na sana ay ikaw. Pero inagaw nila sa'yo ang buhay na yon. Tandaan mo anak, ipinanganak ka para maging reyna, hindi para maging anino. Isang araw, babawiin mo ang lahat ng para sa'yo. Ipinapangako ko. Ang mga salitang yon ay tumatak sa puso ni Amihan na parang mainit na bakal. Ang bawat karangyaan na tinamasa niya sa loob ng mansyon, ang bawat papuri mula kay Don Ignacio, ay hindi niya naramdaman bilang isang biyaya, kundi bilang isang bagay na matagal nang dapat sa kanya. At si Liwayway, isa siyang magnanakaw na dumating upang bawiin ang hindi naman nito pinaghirapan. Nag-vibrate ang kanyang telepono, hudyat na oras na. Maingat niyang inihiga si Luna sa kama at lumabas ng kwarto. Sa isang madilim na sulok ng isang mamahaling bar sa Makati, isang lalaki ang naghihintay sa kanya, si Ricardo Salcedo, ang pinakamatinding karibal sa negosyo ni Don Ignacio. "You're late," sabi ni Salcedo, hindi inaalis ang tingin sa kanyang baso ng alak. "I had to attend to family matters," sagot ni Amihan, umupo sa tapat niya. "Pero nandito na ako at may dala akong regalo." Inilapag ni Amihan ang isang USB flash drive sa mesa. Nandyan ang lahat. Mga kopya ng mga paparating na bids ng Divilla Corp, mga internal financial reports, mga listahan ng mga key investors na maaari mong kausapin. Tinaasan siya ng kilay ni Salcedo. "At ano ang gusto mong kapalit?" "Simple lang," sabi ni Amihan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Gusto kong bumagsak ang Divilla Corporation. Gusto kong magsimula ka ng isang corporate war. Magpakalat ka ng mga chismis. Sabihin mong palubog na ang kumpanya dahil sa sakit ni Don Ignacio. Sabihin mong ang bagong tagapagmana, si Liwayway, ay isang incompetent na probinsyana. Gawin mo ang lahat para matakot ang mga stockholders. Kapag bumagsak ang presyo ng stocks, sabay nating bibilhin. Hahatiin natin ang imperyo." Isang ahas na kinakagat ang kamay na nagpakain sa kanya. Ngumisi si Salcedo. "I like your style." Itinaas niya ang kanyang baso. "To a new partnership. To a new empire." Pagtatama ni Amihan, itinaas din ang kanyang baso. Kinagabihan, pabalik sa motel, bumili si Amihan ng isang mumurahing cellphone at isang bagong SIM card. Isang burner phone. Pumasok siya sa kwarto at nakita niyang gising na si Luna at nagsisimula na namang umiyak. Perpekto. Dinial niya ang numero ni Liwayway, isang numerong matagal na niyang kabisado. Sa Hacienda Esperanza, halos mabaliw na si Liwayway sa pag-aalala. Nang tumunog ang kanyang telepono mula sa isang unknown number, agad niya itong sinagot. "Hello, sino to?" Walang sumasagot sa kabilang linya. "Hello, pakiusap, magsalita ka." At pagkatapos, narinig niya ito, isang pamilyar na tunog na dumurog sa kanyang puso. Ang pag-iyak ng isang sanggol, ang pag-iyak ng kanyang Luna. "Luna, anak ko," sigaw niya sa telepono. "Nasaan kayo? Pakiusap, ibalik mo na siya sa akin." Ang tanging sagot na natanggap niya ay ang tunog ng pagputol ng linya. Napaluhod si Liwayway sa sahig, humahagulgol, habang si Sinag ay walang magawa, kundi ang panoorin siya. Ang mga kamao ay nakakuyom sa galit. Sa motel, ibinaba ni Amihan ang telepono. Isang nangiting puno ng kasiyahan ang nakapinta sa kanyang mukha. Mas masarap pa pala sa tagumpay ang marinig, ang pagdurusa ng kanyang kaaway. Kinabukasan, ang plano nila ni Salcedo ay nagsimula. Nang gumulong, kumalat ang mga balita sa mundo ng negosyo. Divilla Corp, on the verge of collapse.
Don Ignacio's health failing, new era sa fraud. Nang marinig ni Don Ignacio ang mga balita, kasabay ng pakiusap mula kay Sinag na kailangan na nilang itawag sa pulis ang pagkawala ni Luna. Ang lahat ay naging sobra para sa matanda. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay naging hirap at bumagsak ito sa sahig. Walang malay. Nang makarating ang balita kay Amihan sa pamamagitan ng isang tawag mula sa isang tapat na katulong sa mansyon, hindi siya nagpakita ng anumang gulat o lungkot. Ibinaba niya ang telepono, tiningnan ang sanggol na mahimbing na natutulog at bumulong sa hangin. Nagsisimula pa lang ang laro. Ang amoy ng antiseptic at ang ritmikong tunog ng mga makina ang bumabalot sa buong ICU. Nakaupo si Liwayway sa tabi ng kama kung saan nakahiga ang kanyang ama, si Don Ignacio. Ang dating makapangyarihang pinuno ng isang imperyo ay ngayon ay isang mahinang katawan na nababalutan ng mga tubo at wire. Bawat pag-beep ng monitor ng puso ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Kasalanan ko ba to? Kung hindi ako bumalik, mangyayari ba ito sa kanya? Ang mga tanong ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Malamig ito. Ngunit pinisil niya ito ng mahigpit na parabang sa pagpisil na yon ay maibibigay niya ang sarili niyang lakas. Papa! Bulong niya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Pangako po. Hindi ko po hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Pangako po. Babawiin ko ang apo ninyo. Lalaban po ako. Para sa inyo. Para sa pamilya natin. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang bagong determinasyon ang isinilang. Hindi na siya ang liwayway na kaawa-awa. Ngayon, isa siyang De Villa at ipaglalaban niya ang pangalang iyon. Ang determinasyong iyon ay agad na nasubok. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Sinag para sa isang emergency board meeting. Ang mga balitang ikinalat ni Amihan at Salcedo ay parang apoy na kumalat at ang mga investor ay nag-uumpisa ng matakot. Pagpasok niya sa boardroom, sinalubong siya ng mga mukhang puno ng pag-aalinlangan at pagkabahala. Miss De Villa, sabi ng isang miyembro ng board, with all due respect, your father is in critical condition and the market is panicking. The company needs strong leadership right now. Kailangan naming malaman, ano ang plano? Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Huminga siya ng malalim. Inaalala ang pangako niya sa kanyang ama. Tumayo siya sa harap, hindi bilang isang probinsyana, kundi bilang anak ni Don Ignacio de Villa. Naiintindihan ko po ang inyong pag-aalala. Panimula niya, ang boses ay kalmado ngunit matatag. At totoo po, ang aking ama ay kasalukuyang lumalaban para sa kanyang buhay. Ngunit ang pundasyon na itinayo niya para sa De Villa Corporation ay hindi nakasalalay sa isang tao lamang. Nakasalalay ito sa integridad, sa tiwala, at sa pamilya. At lahat kayo dito ay parte ng pamilyang iyon. Naglakad siya sa paligid ng mesa. Ang mga tsismis na kumakalat ay hangin lamang. Ang ating kumpanya ay matatag. Hindi ako humihingi ng bulag na pagtitiwala. Ang hinihiling ko lang ay bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Manatili tayong matatag, magkakasama, at patunayan natin sa lahat na ang De Villa Corporation ay hindi kayang pabagsakin ng mga kasinungalingan. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. At pagkatapos, ang pinakamatandang miyembro ng board, ang parehong taong kumuwestiyon sa kanya noon, ang siyang unang pumalakpak. Sinundan ito ng iba. Sa sandaling iyon, nakuha ni Liwayway ang kanilang respeto. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng library, pinuntahan siya ni Sinag. Ang mukha nito ay pagod, ngunit ang mga mata ay may kakaibang kislap. May inilapag itong isang piraso ng papel sa mesa. Isang address. Ano to? Tanong ni Liwayway. Sinundan ko ang sinabi ng matandang nurse, sabi ni Sinag. Nagtanong-tanong ako tungkol sa yumaong ina ni Don Ignacio.
Nalaman kong meron pala siyang pinsan na nakatira sa isang malayong probinsya sa Visayas, isang mangingisda. At ayon sa mga logbook ng ospital, isang araw, pagkatapos kang isilang, may isang sanggol na inilabas mula sa nursery na walang pangalan at ang naglabas ay ang lola mo. Ang address na, iyan ang address ng pinsan niya. Napahawak si Liwayway sa mesa. Pag-asa. Isang maliit ngunit nagniningning na pag-asa. Ang kakambal ko. Tumango si Sinag. May posibilidad. Isang malaking posibilidad. Tumingin ito sa mga mata ni Liwayway. Kailangan kong puntahan ito. Ngayon din. Pero hindi kita maaring iwan dito nang mag-isa sa gitna ng krisis. Umiling si Liwayway. Ang desisyon ay buo na sa kanyang isip. Ako ang bahala dito. Ako ang bahala kay Papa at sa kumpanya. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at tiwala. Ikaw ang bahala sa kanya, Sinag. Pakiusap. Hanapin mo siya. Ang sandaling iyon ay naputol ng pagdating ng isang katulong. May dalang isang maliit na kahon. Isang express delivery. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan ito ni Liwayway, isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa loob ng kahon, nakalagay ang isang piraso ng sapin sa paa ng sanggol. Puti. May maliit na laso. Ang parehong sapatos na suot ng kanyang luna sa huling pagkakataon na nakita niya ito. Isang mensahe ng pagbabanta. Isang paalala na hawak pa rin ni Amihan ang kanyang puso. Niyakap niya ang maliit na sapatos. Humahagulgol. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pagkatalo. Ang mga ito ay luha ng galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Kinabukasan, habang si Liwayway ay buong tapang na humaharap sa mga problema ng kumpanya, si Sinag ay nasa isang mahabang biyahe. Lumipad siya patungong Visayas, sumakay ng bus, at pagkatapos ay isang tricycle patungo sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Ang amoy ng alat at isda ay nasa hangin. Natagpuan niya ang address. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan, nakatayo sa buhanginan. Kumatok siya sa pinto. Isang babae ang nagbukas nito at sa isang iglap, napahinto sa pagtibok ang puso ni Sinag. Ang babaeng nasa harapan niya ay kamukhang kamukha ni Liwayway. Ang hugis ng muka, ang mga mata, ang ilong. Ngunit ang mga mata nito ay iibo. Walang lungkot, walang lambot. Ang mga ito ay matigas, malamig, at puno ng pag-iingat na parang sanay na sanay ng harapin ang hirap ng buhay. Sino ka? Tanong ng babae. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Ako si Sinag Robles. Nauutal na sagot ng abogado. Nandito ako dahil hinahanap ko ang kapatid ni Liwayway de Villa. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Walang mababakas na anumang emosyon. Itinuon nito ang malamig na tingin sa kanyang mga mata at sinabi ang mga salitang hindi kailanman inaasahan ni Sinag. Hindi ko alam kung sino si Liwayway at wala akong pakialam. At dahan-dahan nitong isinara ang pinto. Iniwan si Sinag na nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Dala ang isang pag-asang biglang naging abo. Ang tunog ng alon at ang pag-ihip ng malamig na hangin mula sa dagat ang tanging naririnig. Nakatayo si Sinag sa harap ng saradong pinto. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya ito magawang iwanan. Muli siyang kumatok, mas malakas ngayon. Pakiusap, miss. Mag-usap tayo. Buhay ng isang bata ang nakasalalay dito. Sigaw niya. Ang pinto ay muling bumukas at sa pagkakataong ito, ang babaeng kamukha ni Liwayway ay may hawak ng isang maliit na itak na ginagamit sa pagtatalop ng niyog. Hindi ka ba nakakaintindi? Sabi nito. Ang mga mata ay nanlilisik. Wala akong kapatid. Ang pangalan ko ay Tala. At kung hindi ka aalis sa harap ng pamamahay ko, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis.
Walang nagawa si Sinag kundi ang umatras. Habang naglalakad siya pabalik, lumingon siya at nakita niya si Tala na nakatayo pa rin sa may pinto. Ang anino nito ay mahaba sa ilalim ng papalubog na araw. Isang aninong nag-iisa at puno ng pader na mahirap gibain. Tumawag siya kay Liwayway sa pamamagitan ng video call. Nang makita ni Liwayway ang pagkabigo sa mukha ni Sinag, agad niyang nalaman ang sagot. Ayaw niyang maniwala. Liwayway, sabi ni Sinag, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Sinubukan ko, pero parang may galit siya sa mundo. Isinara niya ang pinto. Hayaan mo na, Sinag, sagot ni Liwayway. Sinusubukang maging matatag kahit nararamdaman na niya ang unti-unting pagguho sa loob niya. Umuwi ka na. Kailangan kita dito. Ngunit ang pag-uwi ni Sinag ay hudyat pala ng mas malaking bagyo. Sa kanyang pagkawala, si Amihan ay kumilos na parang isang bihasang manlalaro ng aheadress. Inilagay ang lahat ng kanyang mga tauhan sa tamang posisyon para sa isang checkmate. Nagpatawag si Amihan ng isa pang emergency board meeting. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya inimbita si Liwayway. Pumasok siya sa boardroom. Ang mga mata ay namumugto. Dala-dala ang isang folder na puno ng mga pekeng dokumento. Mga ginoo, mga ginang. Panimula niya, ang boses ay basag at puno ng sakit. Labag man sa aking kalooban, may kailangan kayong malaman. Isang-isa niyang ipinakita ang mga pekeng papeles. Isang pekeng power of attorney na nagbibigay umano kay Liwayway ng kumpletong kontrol sa lahat ng assets ni Don Ignacio. Mga pekeng bank transfer na nagpapakitang naglilipat si Liwayway ng malalaking pondo mula sa kumpanya patungo sa isang pribadong offshore account. At ang pinakamatindi sa lahat, isang pekeng medical report na nagsasabing ang atake sa puso ni Don Ignacio ay na-trigger ng isang unknown substance na natagpuan sa kanyang dugo na nagpapahiwatig ng lason. Hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa. Humagulgol si Amihan. Marahil ay dahil sa pera. Marahil ay gusto niyang makuha ang lahat para sa kanyang sarili. Ang alam ko lang, ang kapatid kong matagal na nawala ay bumalik para sirain kami. Ang mga miyembro ng board ay natigilan. Ang Liwayway na nagpakita ng tapang at integridad, ilang araw lang ang nakalipas, ay biglang naging isang ganid at walang pusong kontrabida sa kanilang mga mata. Ang ebidensya, kahit peke, ay napakakumbinsi. Dahil dito, sabi ng isang miyembro, I move for a vote of no confidence against Ms. Liwayway de Villa's temporary authority. I second the motion. Sabi ng isa pa, ang botohan ay mabilis at walang tutol. Sa isang iglap, nawala kay Liwayway ang lahat ng kapangyarihan at tiwala na pinaghirapan niya. Nang mga oras na yon, si Liwayway ay nasa ospital, nagbabantay sa kanyang ama. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Amihan. Kasunod ang 2 security guard ng ospital. Ang mga mata ni Amihan ay hindi na namumugto. Ang mga ito ay malamig at puno ng tagumpay. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Liwayway. Tumatayo. I'm taking back what's mine, sagot ni Amihan. By order of the board, I am now the acting CEO of the Villa Corporation. At bilang CEO, ang unang utos ko ay bawal ka nang pumasok sa alinmang pag-aari ng mga Divilla. Kasama na ang ospital na ito. Wala kang karapatan. Oh, meron. Ngumisi si Amihan. Guards, escort her out. Walang nagawa si Liwayway nang hawakan siya ng mga gwardya. Nagpumigla siya, ngunit wala siyang lakas laban sa kanila. Habang kinakaladkad siya palabas, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Amihan na nakangiti. Pagdating niya sa Hacienda Esperanza, nag-aabang na sa labas ng tarangkahan ang isang sasakyan ng pulis. Bumaba mula rito ang 2 opisyal. Miss Liwayway de Villa? Tanong ng isa. Ako na nga po. Iniimbitahan ka naming sumama sa presinto. Mayroon kaming warrant of arrest para sa'yo para sa kasong corporate fraud at attempted murder. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Fraud?
Attempted murder? Para siyang binuhusan ng nagyeyelong tubig. Pinusasa nila ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ang parehong mga kamay na minsan ay nangako ng pag-aalaga sa kanyang ama at sa kanyang pamilya. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, dumaan sila sa isang eleganteng kotse na papasok pa lang ng gate. Sa loob nito, nakaupo si Amihan. Nakatingin sa kanya mula sa bintana, isang reynang nagbabalik sa kanyang kastilyo. Nang tuluyan nang makapasok sa sasakyan si Liwayway, biglang nagring ang kanyang telepono na hawak ng isang pulis. Nakita niya ang pangalan sa screen, Amihan. Ibinigay sa kanya ng pulis ang telepono. Sinagot niya ito. Ang kamay ay nanginginig. Hello? Ang boses ni Amihan sa kabilang linya ay parang isang matamis na lason. Kamusta ang bago mong tahanan, kapatid? Sabi ko naman sa'yo, hindi ka nababagay dito. Humalakhak ito ng mahina. Ngayon, panoorin mo kung paano ko wawasakin ang lahat ng mahalaga sa'yo, isa-isa. Bago pa man makasagot si Liwayway, ibinabana ni Amihan ang tawag. Isinara ng pulis ang pinto. Habang papahayo ang sasakyan, tanaw ni Liwayway ang Hacienda Esperanza na unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ang kanyang ama ay nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang kapatid ay tumalikod sa kanya. Ang kanyang anak ay nawawala. At siya ngayon ay isang kriminal, papunta sa isang lugar kung saan ang pag-asa ay namamatay. Lahat ay nawala. Ang selda ay malamig at amoy kalawang. Nakaupo si Liwayway sa isang matigas na bangko. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mga salita ni Amihan ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Panoorin mo kung paano ko wawasakin ang lahat. Ngunit ano pa ba ang wawasakin? Wala na. Wala nang natira. Samantala, sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat, hindi mapakali si Sinag. Ang mga salita ni Tala, wala akong pakialam, ay hindi niya matanggap. Mayroong mali. Isang taong kamukhang-kamukha ni Liwayway na nakatira sa eksaktong lugar na itinuro ng lumang alaala ay hindi maaaring isang simpleng pagkakataon lamang. Kailangan niyang subukan muli, ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niya ng isang bagay na mas matibay kaysa sa mga salita. Kinuha niya ang kanyang bag at hinalungkat ang isang maliit na kahon na ipinagkatiwala sa kanya ni Liwayway bago siya umalis. Sa loob nito, ang natitirang ebidensya ng isang nawawalang kapatid, ang pangalawang gintong pulseras para sa paa. Ang kapares. Bumalik siya sa bahay ni Tala. Sa pagkakataong ito, hindi na siya kumatok. Hinintay niya ito sa labas, nakaupo sa buhanginan habang papalubog ang araw. Maya-maya, lumabas si Tala. May dalang lambat. Papunta na ito sa pangingisda. Ikaw na naman, sabi nito. Ang boses ay puno ng ins. Sinabi ko na sa'yo, umalis ka na. Hindi nagsalita si Sinag. Tumayo lang siya at dahan-dahang inilahad ang kanyang palad. Sa gitna nito, ang maliit na gintong pulseras ay kumikinang sa huling sinag ng araw. Napahinto si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, napako sa maliit na alahas. Ang tigas sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang emosyong hindi mabasa. Pagkagulat, pagkalito, at isang bakas ng isang malayong alaala. Walang imik, tumalikod si Tala at pumasok sa kanyang bahay. Akala ni Sinag ay muli siyang pagtatabuyan, ngunit paglabas nito, may dala na itong isang maliit at lumang baul na kahoy. Binuksan niya ito, at sa loob, sa gitna ng mga pinatuyong bulaklak at mga lumang gamit, ay may isang pulseras na katulad ng hawak ni Sinag. Ang nawawalang kapares. Kinuha niya ito at itinabi sa hawak ni Sinag, perpektong magkatugma. Ang sabi sa akin ng tatay, bulong ni Tala. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Isang gabi, may isang babaeng umiiyak na nagdala sa akin dito. Sanggol pa lang daw ako. Ibinigay niya ako sa kanila, kasama ang baul na ito. Ang sabi niya, mahalin niyo siya.
Pero huwag na huwag ninyong hahanapin kung saan siya nanggaling para sa kanyang kaligtasan. Ang tatay mo ang kumupkop sa'yo. Tumango si Tala. Isa siyang mangingisda. Namatay siya sa bagyo nung 1 taon. Pinalaki niya akong mag-isa. Tumingin siya kay Sinag. Ang mga mata ay may namumuong luha. Buong buhay ko, pakiramdam ko may kulang. May isang parte sa akin na nawawala. Akala ko, habang buhay ko nang mararamdaman yon. Doon na ikinuwento ni Sinag ang lahat. Si Liwayway, si Don Ignacio, ang Hacienda Esperanza, at ang masalimuot na sabuatan ni Amihan. Habang nakikinig si Tala, ang galit at pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng pag-unawa at pagkatapos ng isang determinasyong sumasalamin sa nakita ni Sinag kay Liwayway. Nang malaman niya ang nangyari kay Liwayway, ang pagkakakulong nito, isang malamig na apoy ang sumindi sa kanyang mga mata. Walang sino man ang dapat makaranas ng ganoong klaseng kawalan ng katarungan. Habang sila ay nag-uusap, may naalala si Tala. Ang tatay, sabi niya, itinago niya ang lahat ng laman ng baul, kasama na ito. May kinuha siyang isang lumang kwaderno mula sa ilalim ng baul. Ang mga pahina nito ay naninilaw na. Diary ng babaeng nagdala sa akin dito, ng yaya. Binuklat nila ang kwaderno at doon nakasulat sa nanlalabong tinta ang buong katotohanan. Ang pag-amin ni Perla sa kanyang inggit sa mga Devilla, ang utos ng matandang senyora na ipamigay ang isa sa kambal dahil sa isang lumang pamahiin na magdadala raw ito ng kamalasan sa pamilya at ang kanyang takot na balang araw ay mabubunyag ang lahat. Ito ang kanilang sandata. Mabilis silang kumilos. Sumakay sila sa unang biyahe ng eroplano, pabalik ng Maynila. Nag-arkila si Sinag ng mga pinakamahuhusay na abogado. Habang nasa himpapawid, hindi mapigilan ni Tala na titigan ang larawan ni Liwayway sa telepono ni Sinag. Ang kanyang kakambal, ang kanyang nawawalang kalahati. Sa presinto, si Liwayway ay ililipat na sana sa city jail. Nawalan na siya ng lahat ng pag-asa. Ngunit habang kinakaladkad siya palabas, isang kaguluhan ang nangyari sa may pasukan. Sandali! Hindi niyo siya maaaring ilipat. Sigaw ni Sinag, kasama ang isang grupo ng mga abogado. At sa likod ni Sinag, isang babae ang humakbang pasulong. Isang babaeng may mukha na eksaktong katulad ng sa kanya. Lahat ng mga pulis, mga reporter, at mga usisero sa labas ay natigilan. Napatingin sila mula kay Liwayway patungo kay Tala, pabalik-balik, na parang nakakakita ng multo. Si Liwayway mismo ay hindi makapaniwala. Naglakad si Tala palapit sa kanya. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang kanilang sarili. Nakita nila ang 20 taon ng pagkawala, ng pag-iisa, ng pangungulila. Iniabot ni Tala ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Liwayway. Pasensya na kung ngayon lang ako, sabi nito sa mahinang boses. Ngunit sapat na para marinig nilang dalawa. Pero nandito na ako. Hindi ka na nag-iisa. Sa tulong ng mga abogado at ng bagong ebidensya, mabilis na naproseso ang piyansa ni Liwayway. Habang naglalakad sila palabas ng presinto, magkahawak kamay, ang flash ng mga kamera ay walang tigil. Ngunit hindi na ito alintana ni Liwayway. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita sa simula. Isang katahimikan na hindi awkward, kundi puno ng mga emosyong hindi masabi. Si Liwayway at Tala magkatabi. Ang nawawalang kambal na sa wakas ay muling nagkita. Biglang nagsalita si Tala. Ang tingin ay nasa daan. May isa pa pala akong dala. Itinuro niya ang lumang kwaderno na nasa ibabaw ng dashboard. Ang diary ni Perla Sandoval. Basahin mo. Ito ang magiging susi natin para bawiin ang lahat. Ang Grand Ballroom ng Devilla Tower ay puno ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa mundo ng negosyo.
Ito ang araw ng annual stockholders meeting, isang araw na dapat ay selebrasyon, ngunit ngayon ay nababalot ng tensyon at kawalan ng katiyakan. Sa entablado, nakatayo si Amihan Sandoval, ang acting CEO. Mukhang kalmado at kontrolado sa kanyang mamahaling itim na damit. At dahil diyan, sabi niya sa mikropono, tinatapos ang kanyang presentasyon, makakaasa kayo na sa ilalim ng aking pamumuno, ang Divilla Corporation ay hindi lamang makakabangon, kundi aabot sa mga bagong taas. Panahon na para sa isang bagong simula, malayo sa mga eskandalo ng nakaraan. Naghahanda na siyang ideklara ang kanyang sarili bilang permanenteng chairperson nang biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng ulo ay ilumingon at lahat ng bibig ay napanganga. Pumasok si Liwayway, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang kanan ay si Attorney Sinag Robles. Ang muka ay seryoso at determinado. At sa kanyang kaliwa ay si Tala, na may tindig na matatag at mga matang matalas. Suot ang isang simpleng bestida, ngunit nag-uumapaw sa dignidad. Ang pagpasok ng kambal ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan sa buong silid. Namutla si Amihan. Ang mikropono ay halos malaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Anong ibig sabihin nito? Guards! Palabasin sila! Ngunit huli na ang lahat. Si Sinag ay mabilis na umakyat sa entablado. Inabot ang isa pang mikropono mula sa isang technician. Mga ginang, mga ginoo, mga miyembro ng board, anunsyo ni Sinag. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Patawarin ninyo kami sa pag-istorbo. Ngunit meron lamang kaming ilang bagay na kailangang linawin bago ninyo ibigay ang inyong tiwala sa isang impostor. How dare you! Sigaw ni Amihan. Hindi siya pinansin ni Sinag. Isang malaking screen sa likod ng entablado ang biglang umilaw. At lumabas dito ang mukha ni Arman Montemayor, umiiyak at umaamin. Ang video recording ng kanyang kumpisal ay ipinarinig sa lahat. Ang kasunduan, ang 5 milyong piso. Ang utos ni Amihan na itago si Luna. Ang bawat salita ay isang dagok sa reputasyon ni Amihan. Nagkagulo ang mga stockholders, mga bulungan, mga galit na tingin. Peke yan. Gawa-gawa lang yan. Desperadong sigaw ni Amihan. Kung gayon, marahil ay hindi rin peke ito, sabi ni Sinag, at ipinakita sa screen ang mga bank record at ang koneksyon nito kay Perla Sandoval. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Pagkatapos, si Tala naman ang humakbang pasulong. Umakyat siya sa entablado. Dala ang luma at naninilaw na diary. Ang pagkakahawig nila ni Liwayway ay hindi maikakaila. Ang pangalan ko ay Tala. Panimula niya, ang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Ako ang kakambal ni Liwayway, ang anak na ipinamigay 20 taon na ang nakalipas. Binuklat niya ang diary. Ito ang talaarawan ni Perla Sandoval, ang ina ni Amihan. Hayaan ninyong basahin ko sa inyo ang kanyang sariling mga salita. Binasa ni Tala ang mga entry, ang pag-amin sa inggit, ang utos ng matandang senyora, ang paglalarawan kung paano niya dinala ang isang sanggol sa isang malayong baryo, at ang pinakahuli at pinakakilabot sa lahat. Pinalaki ko si Amihan na may galit sa puso. Itinuro ko sa kanya na angkinin ang hindi kanya. Patawarin sana ako ng Diyos sa halimaw na aking nilikha. Sa bawat salitang binabasa ni Tala, lalong namumutla si Amihan. Wala na siyang lusot. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. At sa kasagsagan ng kaguluhan, isang pinto sa gilid ng entablado ang bumukas. Dahan-dahang pumasok ang isang wheelchair, itinutulak ng isang nurse. Nakaupo dito si Don Ignacio de Villa. Payat, mahina, ngunit ang mga mata ay nag-aalab sa galit at katarungan. Papa?
Bulong ni amihan na para bang nakakita ng multo. Huminto ang wheelchair sa gitna ng entablado. Itinaas ni Don Ignacio ang isang nanginginig na kamay at itinuro ito kay amihan. Sa harap ng lahat, sa tulong ng isang mikroponong inilapit sa kanya ni Sinag, nagsalita ang matanda sa isang basag ngunit malinaw na tinig. Hindi kita anak. Iyon ang huling dagok. Ang hatol mula mismo sa taong niloko niya. Napasigaw si amihan, isang sigaw ng isang hayop na nasukol. Ang katinuan ay tuluyan nang umalis sa kanya. Sa isang mabilis at desperadong kilos, bumaba siya ng entablado, hinablot ang isa sa mga matatandang stockholder at naglabas ng isang maliit ngunit matulis na letter opener mula sa kanyang bag. Itinutok niya ito sa leeg ng matanda. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya. Ang mga mata ay ligaw. "Kung hindi mapapasa akin ang lahat ng ito, sisiguraduhin kong walang sino man ang makikinabang dito. Palabasin ninyo ako." Nagkaroon ng panik. Nagsigawan ang mga tao. Ngunit si Liwayway, sa gitna ng kaguluhan, ay nanatiling kalmado. Dahan-dahan siyang lumapit. "Amihan, tama na," sabi niya sa isang malumanay ngunit matatag na boses. "Tapos na ang lahat. Huwag kang lalapit. Tingnan mo ang sarili mo." Pagpapatuloy ni Liwayway. "Ito ba ang gusto mo? Ito ba ang buhay na pinangarap ng nanay mo para sa'yo? Puno ng takot? Puno ng kasinungalingan? Wala kang alam. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan," sabi ni Liwayway. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Inagaw mo sa akin ang anak ko. Inagaw mo sa akin ang pamilya ko. Pero sa kabila ng lahat, nakakaawa ka pa rin. Dahil hindi mo kailanman naramdaman kung paano ang tunay na mahalin. Bitiwan mo na siya, amihan. Tapusin na natin to." Ang mga salita ni Liwayway, puno ng sakit ngunit walang paghihiganti, ay tila tumagos sa pader ng kabaliwan ni amihan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manghina. Ang letter opener ay bumagsak sa sahig. Napaluhod si amihan, humahagulgol, habang ang mga security guard ay mabilis na lumalapit upang arestuhin siya. Ang huling paghuhukom ay tapos na. Ang paghuli kay amihan ay simula lamang ng mahabang proseso ng paghilom. Sa tulong ng testimonya ng stockholder na kanyang binihag at ng kumpisal ng mga Montemayor, naharap si amihan sa mabibigat na kaso. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, itinuro niya kung nasaan si Luna. Dinala niya ang bata sa isang ampunan sa ilalim ng ibang pangalan. Plinanong iligtas ito sa tamang panahon para palabasin na isa siyang bayani. Ngunit hindi na dumating ang panahong yon. Ang muling pagkikita ni Liwayway at ng kanyang anak ay isang tagpong puno ng luha at ng purong kagalakan. Nang ikinarga niyang muli si Luna sa kanyang mga bisig, naramdaman niyang nabuo muli ang kanyang pagkatao. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo, lahat ay nagkaroon ng halaga. Lumipas ang mga buwan. Si Don Ignacio, sa kabila ng kanyang karamdaman, ay unti-unting bumuti ang kalagayan, lalo na ngayong kapiling na niya ang kanyang dalawang tunay na anak at ang kanyang apo. Isang gabi, habang sila ay sama-samang naghahapunan sa malaking lamesa ng Hacienda Esperanza, isang lamesang dati ay puno ng tensyon, ngunit ngayon ay puno na ng tawanan. Nagsalita ang matanda. "Ang kapangyarihan at kayamanan, panimula niya, ay walang silbi kung wala kang pamilyang pag-aalayan nito." Tumingin siya kina Liwayway at tala. "Panahon na para ipasa ko ang pamumuno sa inyong dalawa. Liwayway, ang iyong puso at talino sa tao ang gagabay sa kumpanya. At ikaw, tala." Ngumiti siya sa kanyang pangalawang anak. "Ang iyong tapang at pagiging praktikal ang magpapatatag dito. Magkasama, kayo ang perpektong pinuno." Ang kambal ay nagkatinginan. Ang dating estranghero ay ngayon ay kanyang kakampi, ang kanyang kalahati. Tumango sila, sabay na tinatanggap ang kanilang bagong responsibilidad. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Sinag sa hardin, ang parehong hardin kung saan niya unang naramdaman ng pag-asa,
Huminto si Liwayway. Salamat, Sinag, sabi niya. Tinitingnan ito sa mga mata. Sa lahat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Gagawin mo, Liwayway, sagot ni Sinag. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang labi. Nasa loob mo na ang lakas. Kailangan mo lang ng kaunting tulak. Kahit na, sabi niya. Binigyan mo ako ng liwanag sa pinakamadilim kong gabi. Dahil ikaw ang aking bukang, Liwayway, sagot ni Sinag. At sa pagkakataong yon, wala nang pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Liwayway. At sa pagkakataong ito, hindi na niya ito binitawan at hindi na rin ito bumitaw. Ang kanilang pag-ibig na isinilang sa gitna ng unos ay sa wakas ay natagpuan ang kapayapaan nito sa ilalim ng tahimik na kalangitan. Sa silangan, ang mansyon ng mga Montemayor ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanilang mga negosyo ay nalugi at ang kanilang pangalan ay nadungisan. Nabili ni Liwayway ang property sa isang auction. Marami ang nag-akala na ito ay ang kanyang huling paghihiganti, isang paraan upang ipamukha sa kanila ang kanyang tagumpay. Ngunit isang taon ang lumipas sa mismong lugar kung saan siya minsan ay ipinagtabuyan, isang bagong gusali ang itinayo. Hindi ito isang mansyon, kundi isang malinis at maliwanag na gusali. Sa harap nito, isang malaking arko na may nakasulat na mga salita, Tahanan ng Pag-asa. Sa araw ng inaugurasyon, dumating ang maraming tao. Si Liwayway, kasama si Sinag, Tala, at si Don Ignacio, ay tumayo sa harap. Ipinaliwanag niya na ang lugar na yon ay hindi isang simbolo ng paghihiganti, kundi isang simbolo ng pagbangon. Ito ay isang sentro para sa mga babaeng inabuso at inabandona, isang lugar kung saan maaari silang magsimulang muli. Tulad niya, ang huling eksena ay hindi sa isang engranding ballroom o sa isang malaking mansyon. Ito ay sa isang simpleng burol sa likod ng tahanan ng pag-asa. Si Liwayway at Sinag ay magkatabing nakaupo sa damuhan, pinapanood ang papalubog na araw. Sa di kalayuan, si Tala ay masayang nakikipaglaro sa kanyang pamangkin na si Luna, na ngayon ay isa ng bibong bata na nagsisimula ng maglakad. Hinaplos ni Sinag ang buhok ni Liwayway. Masaya ka ba? Tumingin si Liwayway sa pamilyang nasa harapan niya. Sa kanyang kapatid na nagbibigay ng lakas, sa kanyang anak na nagbibigay ng ligaya, at sa lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngumiti siya, isang nangiting tunay, payapa, at puno ng pasasalamat. Tumingin siya sa dapit hapon, kung saan ang mga kulay kahel at rosas ay naghahanda para sa pagdating ng mga bituin. Oo, bulong niya. Ito na ang pinakabagong bukang Liwayway. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Liwayway, ang pagbabalik ni Tala, at ang pag-ibig na nagbigay sa kanila ng isang panibagong umaga mula po sa kaibuturan ng aking puso. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsama at pakikinig sa bawat kabanata ng ating kwento. Isang karangalan po para sa akin na maging bahagi ng inyong mga araw. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Liwayway, ramdam na ramdam ko ang bawat patak ng kanyang luha, ang bigat ng kanyang mga pasanin, at higit sa lahat, ang apoy sa kanyang puso na hindi kailanman namatay. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan, at katuklas na ang pinakamalaking tagumpay ay ang muling buuin ang sarili mula sa pagkawasak. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang pag-ibig ng isang ina ay isang ilaw na hindi kayang puksain ng anumang dilim, na ang pagpapatawad, lalo na sa ating sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na kapayapaan. At gaano man tayo kadalas madapa o masaktan, laging may naghihintay na bagong pag-asa, isang bagong Liwayway. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong tagpo? Anong aral ang tumatak sa inyong puso at isipan?
Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay mahalaga po sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Manatili po kayong matatag, puno ng pag-asa at laging piliin ang magmahal.